Nandito kami ngayon sa pang 4,000 na 7-Eleven sa Pilipinas. At nandito naman ako sa Japan para tignan ang 7-Eleven nila. Yes, pare, tapos i-compare kasi natin yung Japan sa dito. Ohayo gozaimasu. Totoo lang guys, nakapag-breakfast na ako kahapon pero na-delete ko yung files. Sayang kasi yung na-delete na files, nagpunta kami sa Creative Museum Tokyo at may exclusive silang exhibit para sa mga hashira ng Demon Slayer. Wala, hindi na namin maulit. Mag-shopping sila pero kakain tayo ng breakfast sa 7-Eleven. And so makikita nyo, dito tayo sa Ikebukuro Station. Maliit na city lang to, pero ganda. So, tiligang araw guys, pero hindi mainit. Ayan din 7-Eleven. Pero ngayon, magbe-breakfast muna ako. Gutom na ako talaga. Tour natin sila kung ano yung mga... Sila ang itutur natin, pare. Ito lang kakainin natin buong araw sa 7-Eleven lang. Ito. Ano yan? Ito yun. Yung pang 4,000 store. Dito lang yan sa Pilipinas. Tara nga, igutin na natin. Sa 7-Eleven ba sa Japan? May ganito rin. Cafe. Ang ganda ng coffee doon. Kukuha ka lang ng ice. Tapos, ikaw na lang maglalagay. Hindi lahat ng 7-Eleven dito may ganyan. So ngayon, magbe-breakfast ako. Tara. So, as usual, may ATM machine. Ang laki nito. Parang grocery. Lagi silang may gantong part. Nasa grocery mo lang makikita. Mga dumpling. Kahapon, binili ko. Parang gando din. Susan egg. Okay. Thank you. So, bye-bye. Ikaw ba, pare? Anong breakfast mo ngayon? Gusto ko heavy na eh. Kuha na tayo ng tray, pare. Sige. So, pare, itong 7-Eleven nila, common naman. Siguro ang pinagkaiba, itong mga food nila. Mga ganito, Days of Taiwan. Ito, Days of Shanghai. Pero walang Shanghai. So, bali, kuha muna kami ng breakfast namin. Tapos papakita namin sa inyo kung ano yung mga nakuha namin. Yesterday, ang binili ko, Kraft Boss. Bumili rin tayo ng tuna salad, ham, lettuce, and egg and sauce. Ngayon, nagdagdag ako ito bago to. White Danishes with chocolate. Naka 800 yen tayo, no? Siguro less than 800 pa. 600 yen. Okay. Pwede po bukas din ito, ma'am? Uy, pwede palang buksan to dito. Bakit hindi ba? Tikit na yung mag-order. Babayaan natin siya. Excuse me, I will order. If it's my first time here, what's your recommendation? Okay, I'll go for corned beef pandesal with hot oat latte. 139. Thank you. So, ayun na nga. Dumating na ang aming breakfast. Ano yung kinuha mo ulit, pre? Silog, soy, sa water. And fruits ko. Tubig, importante yan. Tsaka nilagang itlog, spam silog, tapos fruits din, tsaka soya milk. So, umorder ako ng oat latte and corned beef pandesal lang. Big time yung pandesal mo, may corned beef na eh. Tikman muna natin to. Ayan. Ang chocolate. Ito lagi kong binibili sa pag travel ako. 3 piraso to. Bang bang. Ayan guys, oh. 3. So ito is probably yung tuna. Sarap talaga. Talaga na-enjoy ko yung tinapay dito. Hindi ka nasasawa? Lalo kapag nagmamadali ka kasi. So ham, lettuce, and cheese. Egg and cheese. Naubos ko lang, sarap. Kraft Boss guys. Kung gusto nyo ma-milk na hindi ganun katamis. Ito yun. Sarap ng kape dito. Medyo matamis lang ng konti. Yung iba, sinasawsaw yung pandesal sa kape. So, try natin. Kape ang sausaw mo sa akin. Pwede. So, tingnan natin kung ano yung lunch ko, no? Kahapon. So, ngayon, nag-aantay tayo ngayon ng train papuntang Harajuku Station. Kita-kits na lang sa Harajuku. So, nandito na tayo sa Harajuku. Kung sila mamimili, ako maghanap ng 7-Eleven. So, dito yung mga cosmetics, sapatos, streetwear. Parang walang 7-Eleven. Sikat ang 7-Eleven sa Japan. Doon yata galing yun. Japanese owned pala si 7-Eleven, pero nasa Dallas. Tapos, hindi 7-Eleven ang name niya. Tote M, parang gano'n. Tapos, nagkaroon ng war. Yung post-war, kaya pinalitan ng 7-Eleven kasi 7 a.m. to 11 p.m. Bawal overnight nun kasi nga post-war recovery. Tsaka bakit ang 7-Eleven walang siya? Ay, sa atin wala. Sa Japan meron. Mga natagpuan ko na ang 7-Eleven. Actually, mas sarap pagkain dito. Yung problema lang. 7-Eleven kasi kakainin. Eto guys, 7-Eleven. Tingnan natin Harajuku 7-Eleven. Gutom na ako. Anong offer nila na wala sa ano? And so, unfortunately, bawal mag-video sa loob. So, ang binili natin, spicy chicken. Sorry, hindi ko nanano yung price. Pero basically, lahat na nabili ko. Ito, 230 yen. Ito is 370 yen. Tubig. And bumili si Andrea ng snack. Grape na may ice cream sa loob. So, basically, naka 950 yata ako. 970. 945. Ito muna. Spicy to. Masarap yan, oh. Sandwich. Galing, oh. Open mo lang dyan, oh. Ang sarap. Nabubusog ka ba dito? Oo. Ito, guys, the best.
Para siyang may spice na ewan. Oras na para mag-lunch, pare. Adventurous ako pagdating sa food eh. Yung nagbabike na ba kumakain? Gusto ko yung hindi ko pa natitikman, yun yung in-order ko. Ikaw, pare. May nakita akong hotpot eh, mag-hotpot ako. Lobster ball, mushroom meatball. Ito, mushroom meatballs. Okay na ako dyan. Di ba lagayan ng sandok yan? Kasi ako, dito ko order roast chicken with rice. Over the counter yun. Pag frozen, hindi sila, exciting kainin. Gusto ko mag-samgyup. Lulutuin mo po. Mamili ka na muna dyan. Sasabay na din po ako ng isang roast chicken with rice. Nag-Korean meal ako ngayon, pare. 552 sa 3 tao na yan. Pero lagay ko dito. Sit, sit, sit. Sit. Good boy, girl. Kapogi ka eh. Hostage ako. Hostage ako. Pangalawa niya yung... Oh, ano in order nyo? Ano in order mo? Umaatikabong roasted chicken. Nag-Korean na ako. Gagski. Sarap to. Pare, may libre pang relo. Ito may mga balls akong ano. Tapos nagdagdag ako ng tuna mayo, onigiri. Ano lasa? May something ba sa 7-Eleven na roasted or typical? Hindi siya typical na roasted. Pero yung pagkamanok nandyan. Tingnan ko nga. Masarap siya. Juicy. Bako na akin. Anong chayo? Oo. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Pero sarap. Nasa Akihabara na tayo. So, ang goal natin, mabili ng pasalubong yung black cookies. Ayun yung Akihabara, guys. Ayan, no? Lashin Bank. Wala masyado, guys. Puro one piece lang. Dragon Ball. Ang goal ko makita, dandadan. Parang ayoko naman bilang sila bags ng JJK. Yung mahal din, nasa 2,000, 4,000. May mga hindi na rin naka-box. Pero mamahal pa rin. Wala din yung trip natin, nilipat tayo. Yan, so bibilang ko si Magus ng Ocarul na nakaupo. Tapos si Migs naman, ganda. Nabilang ko na si Kit. Ganda ng kay Kit. Guys, so dito kami sa Ikebukuro. Kung nakikita nyo yung may 2F na yan, yan yung branch nung... Yeah, pero ito yung branch nung Lashin Bank na nasa Akihabara. So, nabilang ko na rin si Nico, Adrian, tsaka si Api. Ang kawawa si Mix tsaka si Max kasi ngayon maliliit lang yung laruan nila. Last na punta ko naman, sila lang yung may laruan dalawa eh. So, ngayon binilang ko lahat ng laruan. So yun guys, I think dinner na dapat, no? Nakabalik na rin kami dito sa 7-Eleven na... Nagpagutom lang tayo sa labas. Wala ako na kumain ng dinner. Okay, dito na naman tayo sa pantry. Nakita ko na yung dinner ni Happy. Gulay daw eh. Ngayon natin malaman kung may isa kang salita. Meron isa pa akong nakitang ito pre, ginataang langka. Pero hindi ko pipiliin pa to kasi may gatato eh. May napili na ako, chicken macaroni salad. Ako parang gusto ko mag-try ng Japanese food. Meron ba nito sa Japan? Parang, no? Tingnan natin. 2-piece fried chicken with rice. So, ito na nga. Saan yung gulay dyan? Yung gulay yan. Nakalagay salad oh. Ang salad, ibig sabihin nun, hinalo-halo. Hinalo-halo. May gulay oh. May carrot. Okay, bala ka na. So, visit namin is... Okay, 200 plus ako. Ako, ano lang ako eh. Manoit. Sa akin, 202. Okay guys, dinner. Malamig, 11 degrees. And Airbnb namin katabi yung 7-Eleven. So, tingnan natin. Lamig. So, ito yung 7-Eleven store. Nandito kami sa may bandang Ikebukuro. Papasok na ako. Tara. And so, di tayo mag-iingay tulad ng mga nasa Pilipinas. Kasi bawal maingay dito. Hindi tulad sa atin. So, ayun, nakita nyo may mga magazine. Ito the usual to sa Philippines. So, nakita nyo, unlike sa atin, may mga frozen foods na pwede i-microwave. Tingnan natin ha. Chicken breast with broccoli. Tapos, eggplant with spicy sauce. Of course, mga tubig. Usually, pag nasa Japan ako, dito ako. Itong mga nandito, hindi ko alam kung
anong tawag sa section na to, pero pwede nila tong i-microwave sa cashier. Usually, ang go-to ko yung may egg or ito. So, ito is 300 yen. Pork, ham, egg, and mayonnaise. And don't be tricked, dalawa yan. Kukunin ko na to. Almost 500 yen, 700 calories. So, drinks. Actually, ang go-to ko dito, coffee. Pero dahil may tubig naman sa Airbnb, hindi na ako gagastos ng tubig. Well, anyways, papakita ko sa inyo yung paying style dito kasi dito yung cash na abutan. So, gusto ng sister ko, natakam na din ako yan. May chocolate and nut cookie dito. 148, so 100 pesos. So, ayan. Usually, mag-ask sila for microwave. Microwave, please. Payment, hindi mo iaabot sa kahira. Pag 7-Eleven, try mo dito. Tapos ang galing ng machine yan, guys. Hindi nagkakamali yun. Galing. So ngayon tikman natin to sa bahay. So naka 1,200 yen ako. Naka 400 pesos ako. Naggastos ba ako ng ganun sa Pilipinas? Sa Grab, hindi 7-Eleven. Uy, parang sarap nung ano nila, oh. Parang lang. Uy! Ano ba na-realize ko dito? Ikaw? Lahat kasi ng store talaga, nag-a-adjust yan depende sa culture. So kung dito mo nilagay yung Japan, pwede na. Pero hindi lahat bibili kasi hindi yun yung nakasanayan nila. Okay, so ito yung pagkain natin ngayon. Ito siya. Pansin nyo, nag-iba yung energy ko. No? Kaya talaga kasi tahimik yung neighborhood namin. Kaya nga ayaw na nila sa mga vlogger eh. Dati okay lang, pero may mga naging influencer na medyo dahil ang bait ng mga tao dito, abusado. Hindi tayo ganun. Respectful tayo kasi. Gusto pa nating makabalik dito. So pakita ko muna sa inyo yung food. Pag nandito kasi ako, similar sa mga tao na nandito, gusto nila laging on the go. I'm not sure kung nakakain sila doon sa loob, pero kasi dito, minsan may kainan, minsan wala. In and out ang mga tao dito kasi maaga sila pasok kinabukasan. Kaya kung napapansin nyo din, tahimik talaga dito sa neighborhood na to. Like, parang walang tao pag gabi, pero may tao ngayon doon, alas 8, ang dami. Namimili talaga kasi yun na yun eh. I guess mahilig naman sila magluto at home. Ko alam guys eh. Pero may mga Hapon dyan, mahilig ba talaga magluto ang mga Hapon sa bahay? Okay din naman na kumain sila sa 7-Eleven kasi yung variety ng food kompleto na. Kayo, ano realization? Sa akin, nung kinumpit ko yung breakfast, lunch, dinner, more or less nasa 600 to 700 ang mga gastos mo dito. Sa buong araw na yun. Hindi siya super tipid. Sa dami ng kinain natin, mukha bang super tipid yung? Pwede na rin talaga. So, taste test lang natin. Tamis. Masarap. Na-realize ko, okay din pala. Kompleto din. Pero dito yan. Usually ang 7-Eleven, mas konti ang option. Saka maganda dito, pre. May charging area dito. Saka may libreng internet dito. Isang oras. Ito lang yan. Kung kakain ka kasi ng breakfast, lunch, and dinner sa isang araw sa Konbini, I do think bearable siya. Pero hindi for a long time. Sa ilang beses ko na dito, napapansin ko, luto-luto, di mo na gagawin yan. So naisip ko, paano nga yun, no? Kung ganito lang lagi yung pagkain. Kung sa Pilipinas, ako nung nagsasabi, parang di kaya eh. Siguro yung mga instant noodles. Pero wala silang mga ganito, guys. So mas okay yung Japan. So kung pipiliin ko naman yung Japan, I would assume na after a month, feeling ko may umay factor kasi microwave. Hindi ko pa personally natatry yung mga pinakita ko sa inyong frozen. Masarap to. Imagine 700 calories. Guys, ang dami nun. So yan, titikman ko rin to para sa inyo. Chocolate chip and cookie. Amoy chips. Amoy. Hawakan ko na. Hawakan natin. Para talaga siyang chips ahoy. Sarap. Para talaga chips ahoy. Sarap. Chocolate, tas beef. Busin ko na tong kanin muna. Kayo, ano yung go-to nyo na binibili sa mga convenience store? Comment nyo, tapos titikman namin pag napasyal kami. Puntahan natin sa Japan si Dre. Siya na mag-ending doon. Yung sa 7-Eleven sa atin, okay naman siya pang go-to sweets, drinks. Alam ko meron na rin mga ganito. Kaya nga nandun sila, Miko, Adrian, para i-check yun. Pero again, kayo, nandito kayo to compare based sa mga reaction namin sa food and based sa mga reaction nila sa food. And kung yung price. Hopefully may mga natutunan kayo, guys. Hopefully marami pa tayong magawang ganito. Huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And kita-kits.